Nako, eto na po mga kaubayan. Shock lahat, nilabas ebidensya. Nako, matinding pasabog ni Cayetano. Tamimi lahat mga kaubayan. Ako yan po ang ating aalamin mga karbi natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, no, ito pong si Erwin Tulfo. Nako, may banat kay Senator Alan Peter Cayetano. Aba, mukhang kayo yata ang gumagawa nito at hindi si Senator Alan. Sabi po kasi dito ni Tulfo, Alan Cayetano preventing two senators from attending special session today, June 17, 2026. Kahapon po yan mga kaubayan. Special session, no? Pinigilan daw ni Senator Alan Cayetano yung dalawang senador. Aba, sino kaya yung dalawang senador, mga kaubayan? Ha? May naiisip na ako kasi si Ombudsman Boyeng Rimulya iimbestigahan po yung dalawang Villar, di ba? Oh. Ngayon, sila siguro yung tinutukoy ni Erwin Tulfo, no? Ito ang naisip ko mga kaubayan, yung mga ginagawa nila, binibintang nila kay Cayetano, no? Sino ba itong gumagawa ng panggigipit, no? O yung mga dirty tactics na ginagawa nila diyan sa Senado, parang gusto nilang i-portray, no? Dito po kay Senator Alan Cayetano mga kaubayan. Sino ba naman ang maniniwala sa inyo, no? Sino ba si Senator Alan Cayetano para pigilan ang mga senador? Di ba? Ganun na ba makapangyarihan itong si Cayetano? Para kaya niyang pigilan yung mga senador na mag-attend ng hearing mga kaubayan or special session sa mga session niyo dyan. Di ba? Mukhang kayo pa ang may kakayahan nun. Kasi hawak ninyo ang kapangyarihan. Sabi nga ni Cayetano, hawak nila ang kapangyarihan, hawak naman natin ang katotohanan. Di ba? Yun po ang sinasabi niya, mga kaubayan. Anyway, ngayon, kung kayo po ang tatanungin mga kaubayan, sino ang may kakayahan na hindi magpa-attend ng senador or magpa-attend ng senador, di ba? Sino ang may kakayahan na manggipit? Okay? At nakita naman po natin kung paano po nila nakuha yung kanilang Senate leadership, no? Yung majority ngayon, di ba? Sa pamumuno ni Senator Win Gatchalian. But I think, mga karibin natin, it is not Senator Win Gatchalian yung nasa likod ng mga pangyayaring ito. Kasi isipin nyo I think hawak pa rin ni Soto. Opo, hawak pa rin ni Soto ang Senate presidency. Bakit? Diba sabi nga po nung una, Soto suggest na si Gatchalian po ang maging Senate President. At nangyari mga kaubayan, by hook or by crook, nangyari po mga kaubayan yung sinuggest ni Soto, no? Na si Gatchalian ang magiging Senate President at siya naman po ang Senate President pro tempore. Nga? Ay nako. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin itong mga kaubayan. Ito pong si Lacson, no? Pinuri po itong dalawang ito. Si Escudero at si Villanueva. Bakit mo naman pupuriin yan? For example, kung ordinaryo kang Pilipino, kapuri-puri ba ang ginawa ng dalawang ito? Ay nako. Sabi po kasi dito mga karibin natin, Lacson, pinuri sina Escudero at Villanueva sa pagpapanumbalik umano ng kredibilidad ng Senado. For your information, no? Senator Ping Lacson, ang tingin po namin ngayon sa Senado ay walang credibility sa pamumuno ninyo. Bakit? Hindi nyo naman nakuha sa magandang paraan yung leadership na yan. Marami kayong ginawa. Opo. Whether you like it or not, na marinig ito mula sa taong bayan, marami kayong ginawa na hindi dapat gawin para lang makamit. Opo. Para lang makamit ang Senate leadership na ito. At na sinasabi niya na may kredibilidad na ang Senado.
No, hindi porket nagpalit po tayo ng Senate leadership, no, ay meron na po agad credibility ang Senado, no. It depends, no, sa mga gagawin ninyo. At magkakaroon lang po ng kredibilidad, mga kababayan, ang Senado kapag, ito po ang mangyayari dapat. Kapag naipagpatuloy po ang investigasyon dyan sa flood control, mga kababayan, di ba? At mapanagot natin yung mga sinasabing big fish, mastermind, ha, ng pagnanakaw na ito. Di ba? Yun lang po, mga kababayan, ang nag-iisang nakikita ko na magpapabalik, no, sa tiwala, sa credibility ng Senado. Kasi yun naman talagang hinahanap ng taong bayan. Diba? Nakita nyo nung si Cayetano, diba? Nung kinontinue po nila yung flood control investigation, marami pong humanga. Diba? At based doon, mga kabayan, masasabi natin yung credibility ng Senado ay bumalik. Pero, well anyway, tingnan po natin kung baka may gawin na naman po sila to continue or to cover up, no, the flood control investigation, mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dyan? Just comment down below, mga karibyo natin. At ito, last po natin pag-uusapan, bago po natin i-play yung video, ito pong si Sandro Marcos, mga kababayan. No? Aba, itong si Sandro Marcos, todo-todo po ang pagdideny. Opo, kahit may picture na nga ni, di ba? May picture na po kayo, na talagang nag-deliver po yung mga tauhan ni Saldico doon sa Ilocos Norte, sa bahay nyo, di ba? Ito po ang sabi dito ni House Majority Leader Sandro Marcos. Sabi po dito, we don't dignify the testimonies of those fake Marines. Aba, teka lang. They are not fake Marines. They are ex-Marines, mga kababayan. Mali agad yung banat mo. You are telling us, no, na peke sila. Teka lang Sandro Marcos, matinding akusasyon yan. Kailangan mong patunayan na peke talaga sila. Di ba? Sabi niya ulitin ko po. We don't dignify the testimonies of those fake Marines. Or actually, sabi niya, bodyguards na lang. Pati si Mary Grace Piatos, sa susunod na hearing, baka yan may maleta na rin. Ayan, mga kababayan. Kahit anong gawin mo, parang, kahit anong salita, no? Hindi ko ramdam, mga kababayan. Actually, no? Hindi ko ramdam yung pagsasalita niya. No? Unlike Pulong, Baste, former President Duterte, Vice President Sara Duterte, kahit hirap na magtagalog, di ba? Kahit hirap tayong magtagalog, tayong mga Bisaya, tayong mga Waray, no? Kahit hirap tayong magtagalog, at least totoo naman yung, di ba, galing sa puso yung sinasabi natin. But dito, mga kababayan, binabasa ko nga lang binabasa ko lang yung sinasabi niya. Hindi ko ramdam, mga kababayan, na ito ay galing talaga sa kanyang kaloob-looban, no? Ay nako. Whether you like it or not, Sandro Marcos, the evidence, no, is already circulating online, no? Nakita na po ng taong bayan kung na nag-deliver sa inyo, di ba? At saka sinasabi mong fake Marines, you're wrong. And maybe you are telling us a fake information. Di ba? Magkano bang intelligence fund ng may intelligence fund bang congressman? Sa tatay mo na lang, kay President Bongbong Marcos Jr., di ba, may intelligence fund? Humingi ka naman ng kaunti at sana makakuha ka ng kaunting impormasyon, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi? Kasi todo deny po sila ngayon, no? Sabagay, sabi nga, I always said, no, na wala pong magnanakaw na umaamin, mga kababayan, no? Kahit pigain mo pa yan, hindi yan aamin. So, understandable, no? Understandable itong si Sandro Marcos. Yan, mga kababayan. Anyway, eto na, pasadahan na po natin yung video, mga karibyo natin. Pasok pa. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na makausap kayo, diretso,
walang filter, walang pag-e-edit ng ating mga sasabihin o gustong iparating. Mag-comment din po kayo or yung mga tanong, i-post nyo po para sa susunod nating pag-uusap ay pipilitin kong masagot din ang inyong mga katanungan. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mahal natin mga OFW na parati natin sinasabing mga bayani, pero madalas hindi natin tinuturing na bayani. Sa mga nagsasabing sila ang bayani, pero pinagtatakpan ang katotohanan. At lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na dadama na ang economic crisis na dulot ng mataas na presyo ng langis at ng mga problema sa ating ekonomiya. Today, I want to talk about and inform you about 4 newsworthy items, the Blue Ribbon Committee, its mission, at nasaan tayo ngayon. Pangalawa po, yung special session. Pangatlo po, yung final ng petition ng grupo sa Supreme Court. At yung apat po, yung kung naka-martial law na po ba sa Senado or yung Senate lockdown na kahit ayaw nilang tawagin na ito'y isang lockdown. So, let me start po with a story in the Bible that madalas ko itong pag-isipan, nakaka-encourage to sa akin at nag-e-encourage po sa iba. So, inaayos lang po yung phone ko, medyo mabigat. Ang tumatagilid po yung phone, hindi po tayo. Ayan. Laban lang po tayo. Laban lang. So, ito pong story na to ay alam ng napakaraming tao. Ito po yung story ng persistent widow. No? Persistent widow, meron po isang byuda. Ganda yan. Nakatagilid. So, may isa pong byuda. Hindi po nakalagay sa Bible kung ano ang naging problema niya or what injustice she suffered. Pero ang nangyari po dito ay sinasabi na pinupuntahan niya po yung judge. Pero hindi po siya binibigyan ng justice. So kung baga ho, sa salita natin ngayon, kinukulit niya po ang judge. Pupuntahan sa opisina, pupuntahan sa bahay. Hanggang dumating po yung punto na ang sinabi po ng judge sa kanya is, hindi ako takot sa Diyos, hindi ako takot sa tao. So isipin niyo po, ang isang tao na magsabing wala siyang takot sa Diyos. Wala siyang takot sa Diyos. Tapos sabihin niya, hindi rin siya takot sa tao. Ibig sabihin po, or walang kinakatakutan na tao, meaning ganun siya kasiga. Pero bagaman ganun siya kasiga, ay pinakinggan niya po yung byuda, yung persistent widow, at tinanong niya, ano bang gusto mo? So sabi niya, hindi man siga man ako, wala akong kinakatakutan, pero sa kulit mo, ano bang gusto mo? At ang sabi po ng byuda, give me justice. And the Bible says, what more ang Panginoon na nagmamahal sa iyo? Hindi ka ba bibigyan ng justice kung parati kang nagdadasal, kung parati kang kumikilos, at hiningi ang hustisya? So, justice and social justice ang problema ng ating bansa. Ako'y naniniwala, katulad ng problema, ang sinisimulan po kasi ang hustisya. Ang ganda nun, ha? Kahit yung masamang judge, kasi hindi nga naniniwala sa Diyos dahil sa kinulit siya nung babae na humihingi ng hustisya, dahil sa kakulit, binigay, di ba? How much more si Lord na napakabuti sa atin at ang kanyang nais lang naman ay kabutihan. Bakit kaya hanggang ngayon ay hindi pa binibigay ang tunay na kalayaan sa ating mga Pilipino? Yun ang tanong dyan, okay? Pero sabi nga, di ba? Keep fighting for justice. Pagbigay ng hustisya sa katotohanan. Pag walang katotohanan, hindi dadating ang justice. Ganon din sa social justice po. If we will deny that many of our kababayans are suffering, if we deny na yung billion-billion or abot ng trilyon na ninakaw does not affect our economy, does not affect rural areas, does not affect Filipino families, does not affect children who are in danger of stunting, pag dininay po natin lahat to, walang magiging justice. So, I'd like to encourage everyone in your own way, whether it's prayers, whether posting in your social media, whether it's encouraging your barkada, talk about entertainment, talk about good things, but also talk about what kind of Philippines you want. What kind of government do you deserve? What kind of environment should your children have in school? Ngayon, half day na lang yung mga pasok, di ba? Nag-K-12 tayo, napakamahal para sa ordinaryong tao yung additional 2 years. Pero nakikita sa mga study, half day lang po kasi. So hindi rin po umaabot ng 12 years ang education ng ating mga anak. So that's a different topic, but what I want to say is that, number one, we need persistence. Persistence. So persistence for what? For purpose. Purpose. Kailangan sa lahat, purpose-driven tayo. That's a reminder to me because this year, so 1992 po ako nagsimula sa gobyerno. So 26 plus 8, 34 years. Many times in my career in public service, in my journey, I've been such an activist and really joined movements like we have now na magkaroon ng tunay na pagbabago. Many times naman, more intellectual ang laban, minsan sakali ang laban, minsan more debate. Kaya nga minsan parang sinasabi, mabait ka rin pala Alan, o kaya sinasabi na, wala tayong inaaway ngayon. So, different times, different seasons. But I realize po
na there are really seasons, there are really times na nasa crossroad ang bansa at pag hindi tayo kumilos, it will determine the future of the next generation. Para din po yung mga Hudyo or yung Israelis who were in the desert, 40 years instead of 2 weeks na paglalakbay. So will we, after EDSA 1, 1986, ngayon 2026, 40 years later, will we continue to wander in the desert or will we enter the promised land? For me, the promised land is a powerful, prosperous Filipino. The empowered Filipino, napakayaman ng ating bansa. Pero dahil talamak ang corruption, dahil mali ang mga public policies, iilan lang yung yumayaman. Hindi po completely true to say mahirap ang Pilipino. Hindi po. Karamihan ng Pilipino ay mahirap. Kaya nga may mahigit 10 milyon na kailangan pang umalis ng bansa para humanap lang ng trabaho, mabuhay ang pamilya. Pero meron pong iilan. Kung tutuusin, kung sabihin mong 1%, marami din yon, 1 million. But siguro maybe 50 families that basically control everything. And I will not say that they're the problem, but I will say that we should have thousands, 100,000s, or millions of families who semi-control our economy together. Hindi yung 50 o 100 lang at yung ekonomiya at politika magkadikit to. So problema, pagka naging corrupt yung isa, damay-damay na, sama-sama na. No? So we have to be persistent in fighting corruption, but there are times in history na meron pong talagang Correct talaga yan mga kababayan, no? Pag corrupt yung isa, damay-damay na. Lalo na kung corrupt po ang namumuno sa ating bansa. Talagang, sabi nga dati, di ba? Kung ano yung nasa taas, ganun din po ang nasa baba. Kung may kamay na bakal ang nasa taas, may kamay na bakal hanggang sa pinakababa, mga kababayan. Pero, kapag magnanakaw ang nasa taas, hanggang sa pinakababa, magnanakaw din po yan. Nako. shaking, no? Ibig sabihin po, yung gulo o yung disruption, may kasama po itong dapat na repentance at revival, no? So hindi to ordinaryong parang, oy, may corruption dito sa isang ospital na to. Palitan yung accountant, ayusin yung sistema. Oy, sa bidding ng ganito, medyo masama yung sistema, tanggalin na yung back na yan or ipakowe. Hindi po eh. We're talking about an environment and system of persistent corruption in our country. So nung nangyari yung flood control, tinanong natin sa ating sarili, dapat ba magbago to? That's why nagkaroon ng ICI, nagkaroon po ng Blue Ribbon Committee. Ang problema po na manipulate, di ba? Kaya that's one reason na galit si Senator Lacson at kung ano-ano sinasabi. Because he has a reputation and I know for a fact that many times in his life he fought for principles. Ang problema ngayon, naging mercenary na lang at kasama sa pagmamanipulate ng Blue Ribbon Committee para nga ilan lang ay turo pero yung mga tunay na mga mastermind, in fact, he went so far to say walang mastermind. Grabe yung pitik ni dito, no? SP Cayetano, no? Dito talaga pinitik yan ng todo. Kung dati daw anti-corruption ito si Lacson, ngayon daw talagang pinipili lang kung sino yung kukundinahin. At to the point na umabot siya doon sa kawalang ang sasabihin niya walang mastermind. Yun, ganun katindi. But pakonti-konti, lumalabas na ngayon yung totoo at lalabas din po kung sino yung mga kasama niya na nagmanipulate po nito. Ganun din po, kaya galit na galit si Senator Erwin Tulfo at kung ano sinasabi kasi whether it's campaign donations, whether it's yung mga kontratista, maleta, parati siyang kasama sa pinapangalan, no? So but my point is this, there will be many issues thrown against me individually, thrown against any of the witnesses, thrown against our group of senators. Yes, tama na ibalita to sa news. So whether yan ay yung special session tomorrow, whether yan yung May 13 na pagsugod ng NBI, whether yan yung threat sa Senado next week. Pero tandaan niyo po marami dito distraction. Yeah. Marami dito nililihis ang issue. Yeah. Kasi ang issue, pagka ang flood control ay nahimay at nasolve natin, we will be able to come up with a system that will fight corruption effectively. If not, this will be the biggest cover-up for the biggest corruption scandal ever in our country. Tama. So yan mga kaubayan, napakaganda po ng sinasabi dito ni Senator Alan Peter Cayetano mga kaubayan. No? Kailangan talaga masolve itong corruption na ito sa flood control kasi yan po magiging susi mga kaubayan, no? Para sa pag-unlad ng ating bansa. Kasi marami kang pwedeng magawang batas dyan no? Na ma-stop yung ganyang mga nakawan. This organized pagnanakaw, di ba? Ng ating kaban ng bayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.